magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang bumili natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Musta mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Macarayo. Kami po ay makapakipagsabay kaninyo sa programa na ito, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At kami po ay umaasa na ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan upang sa ganun ay at sa malinaw na pag-isip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon, mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia. At kung mayroon mang mga referensya nga binabasa po namin, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito pong aming programa ay patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado, at sa Kinapawan sa Teleradyo sa Ronda FM. Mapakinggan po ang programa po namin sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon magkasama po natin ang mga ministro ng PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nakwo. At ito naman po ay kapatid niya si Arturo Saltarin. At ito naman po ang yung kapatid Abilino Nabalitan Junior kasama sa yung pag-aral ng ating Diyos na Espiritu Santo. At ito naman po, Evangelista kapatid Lloyd Vinyas. At ito naman ang iyong kapatid na Rumi Rama Camus. At ibigay ko pa kayo sa isa pa ka-ministro. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po yung lingkod, kapatid na Gisril Macarayo, isa sa mga kasama nyo ngayon. At hindi sa pagtatagal, ibibigay ko kayo sa kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang tema o paksa. Bago po natin tatalakayin ang ating paksa o tema ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, binabati po natin ang ating pinakamahal na General President and Founder, Ma'am Lilia Tuunan, at sa magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary, Ma'am Lisa Sobak, sa organisasyon sa ICAGSI. At binabati po natin ang ating Legal Counsel ng PEDM, Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At ngayon, bago po natin at tatalakayin ang paksa po natin, kapatid na Dani, susuriin po natin kung pag-usapan po natin kung ano ang status ng PEDM, kung ang pag-usapan po natin ay tungkol sa legal na paraan, kapatid na Dani. Ang status ngayon ng ating
samahan, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated ay patuloy na ang status niya ay ongoing sa registration ng SEC. Ito ay na-register noong December 29, 2023 at na-register sa SEC sa March 6, 2024. At ang mga liwinin ng samahan ito ay itong mga sunod. Upang pagpalaganap sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at sa espiritual na pag-aaral sa katupatan, kasinsiridad, karangalan at pagkamawain. At ito rin ang mayroon ding itong mahalagang sa mga tao. Mayroon itong relasyon na matatag o mabuting relasyon sa katayuan ng iba't ibang relihiyon sa lipunan natin. At ang isa sa mga layunin na itinatag ang PEDM upang ipalaganap ang pananalig sa tao diyan sa Espiritu Santo, at ang isa sa mga pinakasintro kapatid na dani ay tungkol sa panggagamot o pagbigay sa mga tao na mayroong nararamdaman na mga sakit, at magbibigay po ng tulong sa pamamagitan ng paggamot, sa pamamagitan ng ibinigay ni Master na mga salita po sa mga nasa loob ng PEDM. Ito po ang layunin bakit na itatag ang relihiyon na PEDM. Ngayon, puntahan na po natin ang Biblia. Ang paksa o tema po natin ngayon, gaano kamahalaga ang paglilingkod sa Espiritu Santo at ano ang makukuha ng mga tao kung sila ay maglingkod ng Espiritu Santo, at ano po ang isa sa mga gawain sa Espiritu Santo. Pero puntahan po natin ang Biblia, kapatid na Abilino. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia na merong mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo at bagong paglilingkod ang mabasa po natin sa mga nakasulat sa Biblia? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa. Dito po mababasa natin ang salita ng Diyos. Dito po sa City 6 ng Roma, ito po ang ating mapapakinggan. Pero sa ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan. Ito ang dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa ating buhay na dulot na kautusan, kundi ang bagong buhay na dulot ng Espiritu Santo. Maliwanag po sa binabasa sa kapatid na ministro Abilino ang Roma City 6 na sulat ni Apostol nga si Pablo na mayroong bagong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo. At ito ang dapat gagawin ng tao, na ang tao ay makapaglingkod sa Espiritu Santo. At kung ang tao ay naglilingkod sa Espiritu Santo, ano ang isa sa mga gawain? Ang mga lingkod sa Espiritu Santo. Kapatid na Art, ano ang isa sa mga gawain sa mga naglilingkod sa Espiritu Santo bilang sila ay mga lingkod sa banal na Espiritu? Ano ang isa sa mga iutos sa kanila sa Espiritu Santo na dapat gagawin sa mga lingkod ng Espiritu Santo? Ang isa sa mga utos, atin lang babasahin ang banal na aklat na tinatawag na King James Version. Dito sa Pedro, sa unang Pedro, sa kanyang kapitulo 1, versikulo 12, ito ang nakapahayag. Sa kanila, na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili, kundi saganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Yan ang nakasulat sa banal na aklat. Maliwanag po sa binasa na talata sa Biblia. Mayroong mga ngaral
ng Ebanghelyo sa Espiritu Santo mula sa langit sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At sino po ang katuparan sa mga tao na ang ipinangangaral ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo ay natupad sa mga ministro ng PDM dahil sa mga gawain na pangangaral sa mga PEDM, ang mga ministro dito sa PEDM, ang ipinangangaral po namin ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ito ang nakasaad sa bylaws na ang isa sa mga layunin, bakit naitatag ang PEDM upang ipalaganap ang pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo at ang mga tungkulin sa mga lingkod sa Espiritu Santo ay ipangangaral ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo upang malalaman ng mga tao, lalo na sa panahon po natin ngayon, kailangan na ang tao ay maglingkod diyan sa Espiritu Santo. At ang PEDM ay mag-2 taon na, kapatid na Dani, mula itatag ngayong December 29, pang-ikalawang taon ng anniversary. Oo. So, ito ang mga isa sa gawain sa mga lingkod ng Espiritu Santo at dapat ito na pagsikapan sa mga lingkod ng Espiritu Santo dahil kung anuman ang mangyari sa buong daigdig o anuman ang hahantungan nito, ang mga lingkod ng Panginoong Diyos o lalo na sa Espiritu Santo, diyan sisingilin ang mga buhay ng tao na hindi nakakaalam sa katotohanan. Dito po, babasahin ko ang nakasulat sa Ezekiel 3:18 hanggang 19. Ganito po ang nakasaad nga nakasulat sa Biblia. Ito po ang isa na kailangan tutuparin sa mga tagapaglingkod ng Panginoong Diyos o lalo na sa Espiritu Santo ang mga gawain lalo na sa pangangaral. Dito po, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad upang iligtas ang kaniyang buhay at gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong papagunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, maliwanag po mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao na mahalaga sa isang lingkod ng Panginoong Diyos na Espiritu Santo na tutuparin ang mga tungkulin bilang mangangaral. Dahil pagdating sa araw na mayroong mga tao na namamatay at hindi sinasabihan ng mga lingkod na sa Espiritu Santo ay sisingilin sa Panginoong Diyos sa kamay sa kaniyang mga lingkod ang mga tao na hindi nakakaalam lalo na sa katotohanan. Ito po ang dapat tandaan sa lahat ng mga lingkod ng Espiritu Santo. At hindi lang ito ang pangangaral ang dapat magsikap ang tao na makapaglingkod siya sa Espiritu Santo at makapangaral siya sa Espiritu Santo. Ipangangaral niya ang aral ng Espiritu Santo upang ang tao ay malalaman po sa mga tao ano kamahalaga ang paglilingkod sa tao diyan sa Espiritu Santo. At mayroon pang isa na ibigay, hindi lamang ang pangangaral, kundi pati na ang panalangin ibibigay diyan sa mga lingkod, sa mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jisrael, na mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Ito po, basahin natin sa aklat ng Judas, Kabanata 1 sa talata 20. Ito po ang nakapahayag. Ngunit ngayon, mga minamahal,
papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na nanalangin sa Espiritu Santo. Mayroong panalangin sa Espiritu Santo. At ang isa sa mga nakasulat sa Biblia na importante para sa tao ay makapaglingkod sa Espiritu Santo, at ang isa naman makatanggap sa panalangin upang ang pagdadasal niya ay pakinggan ng Panginoong Diyos dahil diyan siya naglilingkod sa banal na Espiritu Santo. Pero kung mayroon mang magtanong, bakit sinabi ninyo na pakinggan ng Panginoong Diyos ang panalangin o ang pagdadasal sa mga naglilingkod sa Espiritu Santo? Paano naman ang hindi nakapaglingkod sa Espiritu Santo? Ipaliwanag po namin, mga kapatid o mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dito po papatunayan po natin sa nakasulat sa Biblia. Mamaya ay darating po tayo sa punto na yon kung ano ang katunayan na importante na ang tao ay makatanggap ng panalangin sa Espiritu Santo upang magdasal siya. Ang gagamitin niya ay ang panalangin diyan sa Espiritu Santo. Susuriin lang po natin kung ano ang isa pa sa mga gawain sa Espiritu Santo. Sa banal na aklat, kapatid na Louis, ang isa sa mga gagawin sa Espiritu Santo ay ang pagtuturo sa mga tao, lalo na sa mga bagay. At ang nagsabi diyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, at ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo na ang Espiritu Santo ay kapalit niya pag-alis niya dito sa sanlibutan. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ay mababasa natin sa ang salita ng Diyos. At dito po natin mababasa sa 25 hanggang 26 ng Juan 14. At ito po ang nakapahayag. Sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. At ito po ang nababasa natin, kapatid na Makarayo. Maliwanag po, mga giliw pong tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, na ito po ang katunayan sa sinabi ko kanina, na ang nagsabi na ang Espiritu Santo ay kapalit sa ating Panginoon Jesucristo pag ang ating Panginoon Jesucristo ay aalis na dito sa sanglibutan. Sinabi na sa ating Panginoong Jesucristo na ang Espiritu Santo pagdating dito sa sanlibutan, ang gagawin niya ay magtuturo siya sa mga tao, sa mga bagay, tuturuan niya ang mga tao sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang katunayan na ang Espiritu Santo po ay siya ang ipinadala ng Ama, kahit na ang anak merong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo na isa siya na nagpadala sa Espiritu Santo dito sa sanlibutan. Dito po mabasa po natin sa Juan 15:16, datapuat pagparito ng mang-aaliw, ang tinutukoy po ang Espiritu Santo, na aking susuguin sa inyo mula sama sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu Santo po ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpatutuo sa akin. Ito po ang katunayan na may kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa Espiritu Santo na ipadala ng Ama dito sa sanglibutan upang ang mga tao ay tuturuan ng Espiritu Santo sa mga bagay. Kung sino ang mga tao na mapalad na tuturuan ng Espiritu Santo, binasa na natin kanina, mayroong mga tao na naglilingkod sa bagong paglingkod dyan sa Espiritu
Santo at ang pagkakilanlan sa mga tao na naglilingkod sa Espiritu Santo ay mangangaral sila sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12 sa binasa sa kapatid na ministro Art Saltaren na binasa niya sa Biblia. At ang Espiritu Santo naman, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, magtuturo sa mga bagay. At ang isa sa mahalaga na sinabi sa ating Panginoong Jesucristo, nung ang ating Panginoong Jesucristo dito pa sa sanlibutan, kasama ang mga lingkod niya, lalo na sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, merong binanggit ang ating Panginoong Jesucristo nga dapat ito susuriin sa tao kung saan ito matagpuan. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na merong mga salita na lalabas sa bibig ng Panginoong Diyos. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rumi? Mayroon din mababasa natin, kapatid na Garayo, dito na aklat ng Mateo sa Kabanata 4 at sa talatang 4. Datapuat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang katunayan, mga giliw po namin tagapakinig sa programa na ito. Merong mga salita na lalabas sa bibig ng Diyos na basa po natin sa Biblia. At ang isa na sinabi sa ating Panginoon Jesucristo na mahalaga po ang mga salita na lalabas sa bibig ng Panginoong Diyos. Yung binanggit ng ating Panginoon Jesucristo na hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Gaano kamahalaga ang ituturo sa Espiritu Santo? Pagdating kung ang tao, halimbawa, wala nang makakain ang mga tao, mayroong pangako ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ang dapat susuriin ng tao at hahanapin ng mga tao saan matagpuan ito ang mga salita na ang nagtuturo ay ang Panginoong Diyos. Kung pakinggan po natin ang ating Panginoon Jesucristo sa Juan 14:25 at 26 sa binasa sa kapatid na ministro, kapatid na Louie, ang Juan 14:25-26 na ang Espiritu Santo ay magtuturo sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, kung meron mang magtuturo sa mga salita, lalo na sa panahon natin ngayon, hindi tayo kasali ng mga apostol na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ni sa mga kasamahan sa mga apostol na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo noon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag siya'y aalis dito sa sanglibutan, ang kapalit niya walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ang nakasulat sa Juan 14:25 hanggang 26 at ang Mateo 4:4 na mayroong mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos at ang magtuturo ang Espiritu Santo, patunayan po natin sa banal na aklat. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino, na ang Espiritu Santo siya ang magtuturo sa mga salita, siya ang magbigay at kalooban ng Espiritu Santo na ang tao ay makatanggap sa salita na inihalintulan sa espada o tabak? Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia? Opo, kapatid na Macarayo, once na nakita natin at tumanggap bilang paglingkod ng Diyos Espiritu Santo, ay ito rin dapat ating isuotin. Na dito natin mababasa sa 6:17 ng Epeso. Ganito po ang nakapahayag, isuot niyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu Santo. Merong salita na kaloob ng banal na Espiritu o Espiritu Santo. Siya, ibig sabihin, siya ang magtuturo
sa mga salita na inihalintulad sa tabak o espada. Sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, ang mga salita na ituturo ng banal na Espiritu Santo ay makapangyarihan sa Hebro 4:12 na ang salita ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Ibig sabihin, sa salita na ibibigay sa Espiritu Santo sa kaniyang mga lingkod, ituturo niya sa mga lingkod niya ang mga salita na inihalintulad sa tabak o espada. Sa kapangyarihan nito o ililigtas ang tao pagdating sa ang tao ay mangangailangan sa kaligtasan. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Art? Oo, mayroon po, kapatid na ministro, makarayo. Babasahin ko lang ang nakasulat dito sa Job, sa kanyang chapter 5, verse 20. Ito ang nakapahayag. Sa kagutom at ay tutubusin kaniya sa kamatayan, at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Yan ang nakasulat. Ito po ang katunayan sa kagutom, tutubusin ng Panginoong Diyos ang tao. Pangalawa, sa kamatayan. Pangatlo, sa digmaan, tutubusin sa Panginoong Diyos ang mga tao sa pamamagitan sa kapangyarihan sa mga salita ng Panginoong Diyos na inihalintulad ng tabak o espada pagdating na sa panahon na ang tao ay mararanasan na ang kagutom at ang kamatayan at ang digmaan sa kapangyarihan sa salita na inihalintulad sa tabak ay ililigtas ang tao pagdating sa araw na ang tao ay mangangailangan ng kaligtasan. Ito po kamahalaga ang mga salita na ibibigay sa Espiritu Santo sa kaniyang mga lingkod. Ito ang dapat sisikapan o ang tao ay magsikap upang matagpuan niya ang mga salita na ibibigay sa Espiritu Santo. Pero ang problema, ang malaking problema, saan po matatagpuan? Ito ang dahilan bakit ang mga ministro hindi kami tumigil sa pangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo upang malalaman ng mga tao na sa panahon natin ngayon ay ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa mga salita, lalo na sa mga kagaya ng sinabi ni Apostol nga si Pablo sa Efeso 6:17 na kailangan tatanggapin ng mga tao ang mga salita na ang magbigay walang iba kundi ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo siya ang magtuturo sa mga bagay at sa mga salita. At ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Espiritu Santo ay isang tagapagligtas. Ang nagsabi diyan ang ating Panginoon Jesucristo. Ang mga ministro ng PIDA binabasa lang ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo diyan sa banal na aklat. Pero kapatid na Dani, parang mapatunayan po natin baka mayroong magsasabi sa isip nila na ang binanggit po natin na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas, sa isip lang natin, sarili lang natin pag-iisip at sa sarili nating pagsasalita upang ang mga tao ay sabihan natin na ang Espiritu Santo tagapagligtas. Puntahan natin ang Biblia. Mayroon pa po tayong mababasa para mapatunayan natin na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas din kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating pakinggan. Well, para mawalang pagduda ng mga tao na nakikinig sa atin, kapatid na makarayo, basahin natin ang pahayag ni Kristo dito sa John chapter 14 verses 15 to 17 sa The Passion Translation. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Loving me empowers you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be with you, a friend like me, and He will never leave you. The world won't receive Him because they cannot see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you and live inside you. So, sa atin sa Tagalog version, translation, sabi ni Kristo,
ang pag-ibig niyo sa akin ang nagbigay ng kapangyarihan sa pagtupad sa aking mga utos. At ako'y hihingi sa Ama upang kayo ay bibigyan ng ibang tagapagligtas o tagapagtanggol, ang Espiritu Santo sa katotohanan, na maging kaibigan niyo katulad ko at hindi niya kayo iwanan. Ang sanlibutan ay hindi makakita o makatanggap sa Kanya dahil hindi siya makikita, hindi siya makita nila o makilala. Pero kayo, kilala na niyo siya dahil manatili siya sa inyo at nasa loob siya sa inyo. Maliwanag po sa nabasa po sa Biblia na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Ngayon, ang Espiritu Santo siya ang tagapagligtas. Ano ang isa sa gagawin para ang tao ay maliligtas? Sa pamamagitan sa mga salita at sa mga bagay na ibibigay ng Espiritu Santo, ituturo niya sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. At ang isa sa gagawin ng Espiritu Santo ay tatakan ang mga tao sa tatak ng Espiritu Santo para sa ikatutubos sa mga tao pagdating sa araw na itinakda. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Jisrael? Meron po, kapatid na Makarayo. Ito po ating basahin sa aklat ng Episo sa Kabanata 4 sa talata 30. Ito po ang nakapahayag. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtutubos. Maliwanag po sa ating nabasa, kapatid na Makarayo, ang Espiritu Santo po ay siyang tatak sa araw ng pagtutubos. Mayroong tatak sa Espiritu Santo para sa araw na tutubusin ng Panginoong Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan sa tatak ng Espiritu Santo. Importante, mahalaga ito para sa tao, ang tatak ng Espiritu Santo para ikatutubos sa tao pagdating sa araw na itinakda. At sa ibang translation, kung basahon ito nga natalata sa Efeso 4:30 sa Cebuano at isali na po natin sa wikang Pilipino, sa 4:30 ng Efeso, ganito po ang nakasaad: at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang siyang tanda o tatak na kayo'y sa Diyos, at siya, ang Espiritu Santo, ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating sa araw ng paghuhukom. Pagdating sa araw ng paghuhukom, ang kaligtasan ng tao ay nasa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ay siyang tagapagligtas at mayroon siyang mga lingkod na naglilingkod sa Kanya, at siya ang magtuturo at magbibigay ng mga salita at mga bagay na ibibigay sa Espiritu Santo sa kanila. At ang pinaka-importante para sa tao, ang mahalaga para sa tao, na magatanggap siya o matatakan siya ng tatak o tanda ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. At saan ito maisulat ang tatak ng Espiritu Santo? Diyan maitatak sa noo ng mga tao. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ay mabasa natin sa nakasulat sa 2-3 ng Apokalipsis 7. Ganito po ang nakasaad: at nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. 3. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa nabasa po sa Biblia, mayroong mga bagay na na mahalaga para sa tao, na matamo ng tao ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. At binasa po natin sa Biblia kung saan ito maisulat ang tatak ng Espiritu Santo diyan sa mga noo ng mga tao
sa nabasa po na talata sa binasa po sa kapatid na ministro, kapatid na Louie. At sino ang mapahamak pagdating sa araw na ang tao ay mangangailangan o nangangailangan sa kaligtasan, at sino po ang mapahamak at sino lang ang hindi mapahamak pagdating sa araw, lalo na sa pagdating sa araw ng paghuhukom? Walang iba kundi ang mga tao ang nanatatakan ng tatak ng Espiritu Santo sa kanilang mga noo ang makakasiguro pagdating sa araw ng paghuhukom, sa binasa po natin na nakasulat sa Biblia sa Efeso 4:30. Pero sa Biblia, mayroon ba po tayong mababasa na pagdating sa araw na sa kapahamakan, ang mapahamak ang mga tao lang na walang tatak o tanda sa Espiritu Santo sa kanilang mga noo? Mayroon ba po tayong mababasa, kapatid na Dani? Mayroon tayong mabasa niyan, kapatid na Makarayo, at ito ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis sa versikulo 9, kapitulo 9, versikulo 3 hanggang 4. Ito ang pahayag. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. So ito ang pahayag na kailangan mayroong tatak sa noo sa Espiritu Santo, dahil ito lang ang tatak na makapagligtas sa iyo. Sa nabasa po sa Biblia na mayroong mga nagsisilabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan ang mga balang, at ang mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan, sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang mga damo sa lupa o anumang mga bagay na sariwa o anong mga punong kahoy, kundi ang mga tao lang ang ipahamak sa mga halamang na sa nabasa natin sa Biblia, na huwag ipahamak ang mga damo sa lupa, mga sariwang bagay o anumang mga punong kahoy, kundi ang mga tao lang na walang tatak sa noo, walang tatak sa Diyos diha sa kanilang mga noo, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang tatak, nabasa na po natin sa nakasulat sa Biblia, tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Yung binanggit na nabasa po sa Biblia, yung nasa sa 3 na talata, sa nabasa po natin sa Biblia na mayroong mga balang sa lupa. Literal bang balang ang tinutukoy sa 3 hanggang 4 na sila ang magbigay na mapahamak ang mga tao na walang tatak sa Espiritu Santo sa kanilang mga noo. Literal ba ito na mga balang? Ang sagot po ay hindi ito literal na balang. Ano ang katunayan po diyan, kapatid na Art o kapatid na Abilino? Kapatid na Makarayo, mayroon po tayong mababasa sa kasunod po ng binabasa ng ating kapatid na ministro, Daniel Tapa. Babasahin natin ang King James Version. At dito po nakapahayag sa Apokalipsis 9:7 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nakahanda sa pagbabaka. At kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong ng katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Sa 8, at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga leon. Sa 9, at sila'y may mga bulate o bulote na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo.
at ang maraming kabayo na dumadulunghong sa pagbabaka. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, hindi ito literal na balang dahil ang mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka o sa pagdidigma sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At hindi po ito literal po nga kabayo dahil ang mukha nila parang mukha ng tao sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At mayroon pong pakpak ang mga balang o yung katulad ng mga kabayo na inihanda sa digmaan, at ang mukha nila kagaya ng mukha ng mga tao. Hindi ito literal na balang at hindi po ito literal na kabayo at hindi po ito literal na tao. At kasi ang balang inihalin tulad ito o kamukha sa kabayo na inihanda, kagaya ng kabayo na inihanda sa digmaan, at ang mukha nila kagaya ng mukha ng tao at mayroon silang mga pakpak at sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At sino po ang sakay sa mga kabayo na ito na mukha ng tao at mayroong mga pakpak, kapatid na Art? Kung babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia, ano ang makikita sa mga kabayo na ito? Ang makikita natin sa mga kabayo na ito, ating makita dito sa Apokalipsis, o sa nakasulat dito sa Kabanata 9 sa talatang 15 hanggang 17. Ito ang ating mababasa. Ang nakapayag dito, ito. At kinalagan ang 4 na anghel na nangahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tig 10,000, at aking narinig ang bilang nila. At nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at hasinto at ng asupre, at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumabas ang apoy at usok at asupre. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, yung mga kabayo na kagaya ng mukha ng tao at mayroong mga pakpak ang mga kabayo na ito. Ang sakay nito ay ang mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tig 10,000. Aking narinig ang mga bilang nila, yung mga kawal na sumakay sa kabayo na ito sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At mula sa mga kabayo na ito ay lumalabas sa kanilang mga bibig ang apoy at usok at asupre sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ito po ang hula na nakasulat po sa Biblia na mahalaga para sa tao, na sa hindi pa ito makikita o mararanasan ng tao itong paglabas ng mga sinabi sa Biblia na kagaya ng mga balang o hindi literal na balang, kundi mga kabayo na ang sakay sa kanila ay ang mga kawal o mga hukbong sa hukbong ng mga kawal sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At ito po ang binanggit hula dito sa Bagong Tipan. Kahit nasa Lumang Tipan, binanggit na ito na mayroong mga sinabi na mga kabayo na inihalintulad ng agila ang galawan po nila, lalo na sa paglilipad, kapatid na Dani. Pero babasahin po natin ang katunayan diyan sa
banal na aklat? Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Jisrael? Meron po, kapatid na Makarayo. Ito po, basahin natin sa aklat ng Jeremias sa Kabanata 4 sa talata 13. Kama po natin sa 19 hanggang 20. Ito po ang nakapahayag. Narito siya ay sasagupang parang sa mga ulap, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay matulin kaysa mga agila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Sa 19, ito pong nakapahayag. Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso, ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, maliwanag na isang malakas na hangin mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon nagsasalita naman ako ng kahatulan laban sa kanila. Meron salita na kahatulan laban sa mga tao. At narito sasagupang parang mga ulap ang kaniyang mga karo, at nagiging parang ipo-ipo ang kaniyang mga kabayo. Ito na ang binanggit po namin na binasa po natin kanina doon sa Apokalipsis, ay lalong matulin kaysa mga agila sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Ito na ang mapahamak paglabas sa mga kabayo, na ang mga sumasakay ay ang mga hukbong ng mga kawal. Sa nabasa po natin sa Biblia, mapahamak ang mga tao, lalo na sa mga tao na walang tatak sa Diyos, sa kanilang noo, na walang ibang tatak ay ang Espiritu Santo. Tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Diyan sa binasa po natin kanina sa Efeso 4:30. At ang nabasa po sa Biblia na paglabas nito ay binanggit ang digmaan sa nabasa po natin sa Biblia. At sa 20, nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, pinaka-importante na kagibaan ang inihiyaw, sapagkat ang buong lupain ay nasira. Biglang nangasira ang aking mga tulda at aking mga tabing sa isang sandali. Sa isang sandali lang, kapatid na Dani, biglang mga sisira ang mga tulda, at lalo na sa mga itinayo ng mga tao na narito sa sanlibutan, sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At kailan ito mangyari? Pag lumabas na, lalo na ang mga kabayo na ang binanggit doon sa Apokalipsis kanina, 9:15 hanggang 17, ang hukbong ng mga kawan sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ang mga kabayo sa versikulo 13 matulin kaysa mga agila. Ang paglilipad nila, kapatid na Dani. Kung tingnan po natin sa mga history, ano ito, ano ang sa pagkatawag ito, yung mga kabayo na matulin kaysa mga agila? Bago ko sagutin yan, kapatid na Hermanis, noon kasi una nang sinulat ng mga sugo ng Diyos, mga alagad ng Diyos, ang mga hula dito sa Biblia, lalo na sa Apokalipsis na sinulat ni Juan at sa kay Jeremias, ang nakita nila ay future na, yung digmaan sa future, sa maabot. Ang nakita nila ng mga kabayo na lumilipad na kasimbilis ng agila at saka sumisira ng mga bagay dito sa lupa. Kasi nung makita nila, wala silang technological na mga words na para ma-describe nila. Kaya sa noong panahon, ang nakita nila yung kabayo lang at yung makaro na pandirigma. Pero kung alam nila nilarawan nila, hindi nila alam kung anong term nila gagamitin. So, tulad nila sa kabayo, panggera, at saka yung mga karo ng panggera. Gaya ng mga balang. Ganyan. Na ang epekto nito ay hindi tumisira nito ang mga bagay ba dito sa lupa, kundi ang mga tao lang na walang tatak sa Diyos sa kanilang mga loob. Ngayon, sa panahon natin ito ng nilarawan ng
nasa digmaan, ina-explain sa ating panahon ngayon kung ano yung nakita ng mga propeta nung una na kabayo na lumilipad na parang agila kasi milis ang agila. Kasi nakita nila mga jet fighters yun, mga helicopters, at saka ang bomba na ginagamit, lalo na yung bomba na hindi masisira yung mga pananim o yung mga fresh na mga kahoy. Dahil mayroon ngayon bomba na inimbento ng Amerika ang tinatawag na neutron bomb. Na ang sisirain sa neutron bomb, mga tao lang. Hindi masisira yung mga tanim. Yan ang future ngayon na practical na ginagawa ng Amerika para ang yung mga bagay dito sa lupa hindi masisira, mga tao lang. Sinatawag niya ng aerial cavalry, yung mga kabayong lumilipad sa kanginan. At ang nasulat na yan sa referensya na mababasa na din sa aerial cavalry ay sa sinulat ni Buak, Slauson at Anderson sa kanilang aklat na World History na sa pahina 476. So iyan ang describe ng aerial cavalry pag-explain sa mga nakita ng mga propeta ang kasulat sa Apocalypse at sa Jeremias. Oo. So ito ang katuparan sa ngayon mga kapatid at mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak sa Espiritu Santo. Kaya nga sa bago pa ito mangyari, karapat-dapat na ang mga tao ay madatnan na nakapaglingkod sa Espiritu Santo at natatakan ng tatak ng Espiritu Santo para ikaliligtas pagdating sa araw ng paghukom. Dahil ang buong lupa dito sa buong mundo ay nilalamon ng sumpa ng Panginoong Diyos. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Louie. Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ay mababasa natin sa size ng Isaias 24. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Sa nabasa po sa Biblia, maliwanag po na ang lupa ay nilamon ng sumpa at ang nagsisitahan dito sa lupa nangasumpungang salarin. Kaya nga ang nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang mga tao. Alin ang sumpa na tinutukoy na makasusunog ng mga tao at sa mga bagay dito sa lupa? Dahil ang lupa ay nilalamon ng sumpa. Walang iba ang sumpa na tinutukoy. Ito ang ikatlong sumpa na darating na hinaharap po natin ngayon sa panahon po natin. Dito po mabasa po sa Apokalipsis 11:14. Ganito po ang nakasaad. Nakaraan na ang ikalawang sumpa. Narito, nagmadaling dumarating ang ikatlong sumpa. Maliwanag po sa binasa po nating talata na nakasulat sa Biblia na ang sumpa na ay siya ang makasusunog ng mga nandito sa lupa o sa mundo. Sa nabasa po natin, sa nakasulat sa Biblia, walang iba. Ito ang ikatlong sumpa na darating sa nabasa po natin, sa nakasulat sa Biblia. Ito ang sumpa na hinaharap po natin, na ito nga sumpa, ang sumpa na to ay makakasunog sa mga tao, lalo na sa mga salarin, sa nabasa po natin, sa nakasulat sa banal na aklat. Ano ang tinutukoy na sumpa na ito ay sumusunog sa mga tao na mga salarin o sa lahat ng mga bagay dito sa mundo? Ano itong sumpa kung babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia, kapatid na Danny? Ang sumpa na yan ay nakasulat dito sa aklat ng Apocalypse, sayang kapitulo 11 at saka versikulo 14. Ito ang pahayag na mabasa natin sa Biblia, kapatid na Makarayo. Sa version ng bagong salin sa Pilipino, new version sa Pilipino sa Biblia, ito ang pahayag na nakasulat. Sa 42:25. Ito ang pahayag na mabasa natin. Kaya binuhos niya sa kanila ang nag-apoy niyang galit, ang karahasan sa digmaan, nabalot sila ng
sa lagablab nito, gayon may hindi pa rin sila nakaunawa. Nilamon sila nito, ngunit hindi pa rin sila o hindi nila ito binulay sa kanilang mga puso. So galit ito ng Panginoon na tinatawag na digmaan ibinungo sa tao. Kapatid ng Karayo. Oo. Dahil ang makasusunog sa mga tao, na mga salarin at sa mga bagay dito sa mundo, ang sumpa at sa nabasa po natin sa Biblia, ang makasusunog, ito ang digmaan sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. So nangyari ang unang digmaan sa 1914. Pangalawang digmaan, kapatid na Dani. Kailan ito nangyari? Ang kalawang digmaan na nangyari ito noong 1939 hanggang 1945. Oo. Natapos na ito ng bombahan ng atomika ang Japan mula kay Amerika. So doon nakikita ang mga bomba, kapatid na Dani, lalo na sa dalawang bomba na ginamit sa Amerika. Binagsak nila sa Hiroshima at saka Nagasaki. Mga atomic bomb lang yun, ha? Kung sa ating panahon ngayon, ano lang yun, mga tutoy lang yun ng mga bomba. Oo, hindi kagaya ngayon na mas nuclear bomb na. Mas malakas na. Kapatid na Dani, lalo na sa inihanda na kinatatakutan sa buong mundo. Kapatid na Dani, ang mga intercontinental and ballistic missile bombs. Oo, mayroong mga long range. Long range yan. Oo. At saka isang IBCM lang, pwede matutunaw ang isang bansa. Oo. At makikita, kung i-search sa YouTube, ang mga bilang ng mga intercontinental ballistic missile, mayroong mga long range at short range. Range. So makikita ang mga intercontinental ballistic missile na mga bilang sa mga bansa na naghanda o nag-stock sila para magamit nila pagdating sa digmaan, sa larangan ng pangdigma. So mangyari ito o magamit ito lalo na sa pangatlong digmaang pangdaigdig, na ito ang nakasulat sa Biblia, sa mga hula na nakasulat sa Biblia, at dapat ito paghandaan ng mga tao at sisikapin ng mga tao na nakapaglingkod na sa Espiritu Santo bago pa mangyari ang ikatlong digmaan. Nakapaglingkod na ang mga tao sa Espiritu Santo, nakatanggap na lalo sa mga salita at sa mga bagay na ibibigay sa Espiritu Santo, na ituturo sa Espiritu Santo sa kaniyang mga lingkod. Dahil pagdating sa araw na yon, sa ikatlong digmaan, wala nang ang sanglibutan hindi na mapakinabangan ito. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rumi? Mayroon din tayo mababasa, kapatid na Karayo, dito ng aklat ng salita ng Diyos sa Isayas, Kabanata 24 at sa talatang 1 at ikaman natin sa 3. Makinig kayo, wasakin ng Panginoon ang mundo, hanggang sa hindi na ito makipanginabangan at pangalatin niya ang mga mamamayan nito. Lubusang wawasakin ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Hindi na mapakinabangan ang sanglibutan, mawawasak ito. Sabi ng nakasulat sa Biblia, sabi sa Panginoon, at walang matitira nito. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, pagdating sa ikatlong digmaang pangdaigdig. At ito na ang sinabi sa Biblia na katapusan sa mga bagay o katapusan sa sanglibutan. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Meron po, kapatid na Makarayo. Dito po natin mababasa sa unang Pedro, sayang 4:7. Ito po ang nakapahayag. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Maliwanag po na mayroong mabasa sa Biblia na katapusan sa mga bagay. At kung babasahin ito dito sa salita ng Diyos sa unang Pedro 4:7,
malapit na ang katapusan sa mundo. So ito na ang katapusan sa mundo, yung pangatlong digmaan, pangdaigdig na mangyari sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ang mangyari sa buong mundo na kinalalagyan natin ngayon, ito ay masusunog, mawawala lahat ito, masusunog ito, pati na ang lahat ng mga bagay. Ito na ang katapusan sa buong sanglibutan pag mangyari na ang pangatlong digmaang pangdaigdig. Dahil ang sanglibutan ngayon ay itinataan sa araw ng panghukom, itinataan ito sa apoy at susunugin ito ang buong mundo pagdating sa araw ng paghukom. 2 Pedro 3, 5, 7, 10 hanggang 12. Ito po ang mabasa. At ang nangyari sa dalawang lugar, yung Sodoma at Gomora, na hinatulan ng Panginoong Diyos noon, ay kagaya sa mangyari sa buong daigdig. Kung babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia sa 2 Pedro 2 sa versikulo 6. At ang mga tao na ililigtas sa Espiritu Santo dadalhin sa bagong langit at bagong lupa na nagsisitahan ang mga matuwid. Diyan sa nakasulat sa 2 Pedro 3:13. Mga kapatid at mga kaibigan, sana naunawaan po ninyo ang mga katotohanan nga pinag-aaralan natin ngayon. At wala naman kaming oras, sa pangalan sa PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito pa naman si Brother Danilo Nakwa. At ako naman po si Arturo Saltarin. At ito naman po inyong lingkod, Abilino Nabalitan Jr. At ito na po, Louie Dueñas. At ito na po inyong kapatid, Rumirama Camus. At ito po inyong lingkod, kapatid na Giselle Macarayo. At tawas puso kaming nagpapasalamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.